Upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Isang matalinong pagsusuri, lalo na sa mga bagay na pangkaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ito ang kinakailangan natin sapagkat mula pa sa pasimula hanggang sa kasalukuyan ay nananatili ang labanan sa pagitan ng mabuti at ng masama. At kung hindi tayo magiging matalino ay maaari tayong mapaglalangan ng Diablo sapagkat sinasabing si Satanas ay punong-puno ng pagkukunwari. Kung kaya naman may mga bagay na masama man ay napalilitaw niyang parang isang bagay na mabuti. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang sari-saring panluloko at pagliligaw sa mga tao ng iba't ibang samahan ng pananampalataya. Lalong-lalo na ang mga ministro ng iglesyang tatag ng tao, ang Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo. Sari-saring kasinungalingang natatanggap ng mga di nagsusuri, kung paanong di nagpapahinga sa paggawa ng kasamaan at kasinungalingan ang puwersa ng kadiliman. Gayun din naman ang mga ngaral ng Diyos na patuloy sa pagsigaw ng katuwirang nasa mga banal na kasulatan at pagsisiwalat ng mga katiwalian sa relihiyon. Partikular na ang mga panluloko at pagliligaw sa kapwa ng mga ministro ni Manalo. Panoorin at pagmasdang mabuti at tuklasin ang kanilang kahangahangang mga kasinungalingan. Ito, pakinggan natin kung bakit. Sinagsasabi, ang pag-asay ka ng bayan, si Lacson. Ang pag-asay ka ng bayan, sino? Si Di Venecia. Ang pag-asay ka ng bayan, ihalal natin si Fernando po. Ang pag-asay ka ng bayan, walang tutor yan. Pag ako naging presidente! Di ba makapalaapog nito magkakabargadan to? So, isa na ho kayo. Pero isipin pagkatapos na sabing wala kay Senator Lacson ng Pag-asa, wala kay Ginoong Di Venecia, wala kay Fernando po Jr. Ang Pag-asa raw pala nado sa brother nila. Kung hindi susuriing mabuti, halos di mapapansin ng isang simpleng taga-subaybay ang kagarapalang ito ng mga ministro ng Iglesia ni Manalo na lagi namang nagsasabing sila ang sa Diyos at sila lang daw ang maliligtas. Subalit sa isang matalinong nagsusuri ay tiyak na hindi makalalampas ang panlulokong kanilang ginawa. Tiyak na mapapansin na ang huling salitang kanilang sinutol ay nasa tiyempong naglalakad si Brother Eli. Subalit sa isang iglap, dahil sa kanilang pagpuputol-putol ng tape, ay agad na nakatayo sa pulpito si Brother Eli. Kapansin-pansin ding di man lang tinubuan ng kaunting kilabot o bahid ng pagbabantulot ang mga ministro ni Manalo sa kanilang ginawa. Marahil ay hindi nila inaasahan na mabubuko sila sa kanilang mga panluloko, pagliligaw at hayagang kasinungalingan. Panoorin po natin ang 12 footage ng naturang Bible exposition na kanilang pinagputol-putol sa layuning siraan ang panig na ito. Sinagsasabi, ang pag-asay ka ng bayan, si Lacson. Ang pag-asay ka ng bayan, sino? Si Di Venecia. Ang pag-asay ka ng bayan, ihalal natin si Fernando po. Ang pag-asay ka ng bayan, walang tutor yan. Walang tao na makapagbibigay ng pag-asa sa kapwa-tao maliban sa ating Panginoon. Nakasulat sa Biblia yan, mga kapatid. Ang tagal na eh. Ang tagal na natin eh. Relihiyon at politika. Lagi na lang tayong pinapaasa eh. Pag ako naging presidente! Sabi ni ganito pag naging presidente ko, walang kaibigan, walang kamag-anak. Atin pong napansin na wala kailanmang sinabi si Brother Eli na nasa kanya ang pag-asa
kundi ito ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Gayon din naman, di niya sinabing siya ang dapat na maging presidente ng ating bansa. Ang ipinakitang video ng mga ministro ni Manalo sa kanilang programa ay malinaw na panloloko ng kanilang kapwa, gayon din ng kanilang mga miyembro. At para po lalo nating mapatunayan sa harap ng madla, lalo na sa ating mga taga-subaybay na naging opisyo na ng mga ministro ni Manalo ang magligaw ng kapwa-tao at ilihis ang katotohanan. Isa pa sa mga katunayan ng kanilang mga kasinungalingan ay ang kanilang pagtatangka na pasaklolo sa ibang grupo ng pananampalataya kahit natahasang sinasabi nilang ang alinmang iglesyang di kanila ay kay Satanas o sa demonyo. Matatandaan na sa kanilang desperadong kalagayan ay ginamit ng mga ministro ni Manalo bilang kanilang kakampi ang Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch ni Ginoong Teriol. Nang manghiram sila ng tape ng debate sa pagitan ng panig na ito at ng grupo ni Teriol na ginanap sa Quezon, Palawan. Tinangka ng mga ministrong ito na iligaw ang mga taga-subaybay sa pamamagitan ng paggamit ng tape na unang inilabas sa palatuntunan ni Ginoong Teriol. Atin pong tunghayan. Nagkaroon ng pamamahayag sila ka John Bularan dyan eh. Opo, dun mismo sa plaza. Oo, almost a week siguro yun. At yun nga, hinahamon itong punong nagpakilala Diyos. Wala naman, kahit anino, walang sumipot doon eh. Eh, paano sisipot yung kapatid na Ramil eh? Oh. Eh, sabi nga ni Mr. Kilyaw, Ano? ni Bakya, hindi na nakita dito. Si Mr. Kiyaw, may sabi niya na. Hindi Pati, siya. Oo. Ngayon, pati itong mga manggagawa niya, nagkaroon daw ng diskusyon, debate sa Palawan. Ang ginawa nitong mga manggagawa, itong punong nagpakilala ng Diyos, tumakbo rin sila eh. Ah, ang Iniwanan yung... Ang kaharap naman nila dyan is yung grupo Fourth Watch. ng Fourth Watch, Oo. kay Mr. O.C. Kilyaw. Opo, ito, panoorin natin. Pabayaan silang umalis, okay. Mga taga-Quezon, huwag kayong aalis. Meron pa tayong evangelistic meeting. Hindi bali, paparayag din namin yung kanilang sinabi. Pabayaan natin sila tumakbo. Hindi gano'n ang tamang laban. Pabayaan natin tumakbo. Hindi na, pabayaan natin silang tumakbo. Pabayaan natin silang tumakbo. Sila umayaw, pabayaan natin tumakbo. Hindi na ako. Mga kapatid, pabayaan natin silang tumakbo. Ayaw na lumaban, huwag natin pilitin. Akala ko ba mga kababayan, matapang itong grupong ito? Alam niyo kapatid na Michael, itong grupong ito, matapang lang ito pagka walang humahabol eh. Kapansin-pansin na ang mga ministro pa lang ito ni Ginoong Manalo ay lihim nakakampi na ng grupo ni Teriol na taliwa sa hayagang sinasabi ng kanilang puno na si Felix Manalo na ang hindi nila kaanib ay sa demonyo. Dito'y maliwanag na humihingi na ng saklolo ang mga ministro ni Manalo sa sinasabi nilang di umano'y sa demonyo. Subalit magkampi man ang dalawang pwersang ito ay tiyak na mabubuking ang kanilang mga kasinungalingan. Atin naman pong panoorin ang tunay na naganap sa debate ng panig na ito at ng panig ni Ginoong Teriol.